Kinakailangan bang isort out or isegregate at ilipat na ang mga lumalaki ng mga craylings galing sa nursery pan papunta na sa grow out pan pagdating ng 1 buwan na edad or pag umabot ang mga craylings sa sukat na 1 inch? Meron ka na ba or napaghandaan mo na ang grow out pan na paglilipatan ng mga craylings pag umabot na sa laki na 1 inch? Ano dapat ang mga basic na mga kailangan at ang mga kailangan paghahanda pagdating ng araw na kailangan ng isort out or isegregate at ilipat na ang mga craylings galing sa nursery pan papunta sa grow out pan? Ano-ano naman ang mga mistakes na maaring ma-encounter sa pag-sorting, pag-segregate at paglipat? Sa ating The Urban Crayfish video number 17, i-discuss na natin kung bakit nga ba kinakailangan pang i-sort out, i-segregate at ilipat na ang mga craylings from nursery pan to grow out pan. Pati na rin kung ano-ano ang mga kinakailangang tamang mga paglalagyan sa paglipat at kung ano-anong mga preparasyon din ang kinakailangan pag umabot na ang mga craylings sa 1 inch na laki. Sa ating video rin na ito ay isasama natin ang mga 6 na mistake na aking mga nagawa, pati na ang dapat ko sanang ginawa para maiwasan ang pagkakamaling mga ito. Ilan sa mga pagkakamaling ito ay nagresulta ng pagkawala or pagkamatay ng mga 150 na craylings na nasa sukat na 3/4 inch to 1 inch. Nakakapanghinayang at pwede naman sanang dapat na iiwasan. Sineshare ko ang 6 na mistakes or pagkakamali na aking nagawa at experience para na rin maging handa na kayo sa pagdating na kinakailangan na rin ninyong mag-sorting, mag-segregate at ilipat ang iyong mga lumalaki ng mga crayling. At sa video rin na ito ay aking ise-share ang result ng pagbilang ko ilan ang naging laman ng craylings ng ating nursery pan. Mula ito sa una natin mag-estimate mga final count at statistics ng bawat sizes ng craylings, mga casualties at mga namatay pati na ang mortality percentage. Pero bago ang lahat, ulitin ko na naman ang aking mga disclaimer kaparehas sa mga lahat ng video natin. Ang mga impormasyon na aking mga isineshare sa pag-aalaga, pagpapalaki at pagpaparm na rin ng ARC Crayfish sa aking mga videos ay aking mga personal experience kasama na ang aking mga napag-aralan tungkol sa ARC Crayfish. Ang aking mga paraan ay techniques ay base rin sa mga aking natutunan sa mga literatures, mga videos at information sa mga social media platforms. Pati na rin ang paghingi ng tulong sa mga experienced crayfish growers at farmers. Ang mga paraan at mga techniques na ito ay base rin sa aking limited at mga available resources kasama na dito ang material at pinansyal. Ay umubra naman ang mga ito para sa akin. Meron naman talagang mas magagandang mga paraan ng mga ibang mas may mga karanasan na sa pag-aalaga ng crayfish. Sineshare ko lang ang aking mga personal na karanasan sa pag-aalaga ng crayfish sa urban home setting para sana makatulong din sa iba. Okay, balik na tayo sa main topic ng video na ito. Ang ating mga craylings na mula pa sa ating 3 mother crayfish ay nasa 5 linggo na ang edad. Kaya kinakailangan ko ng isort, isegregate at ilipat na ang mga ito sa ibang pan or sa grow out pan para makaluwag-luwag na ang mga craylings at para na rin ma-general cleaning na at magawa na ang kinakailangang maintenance sa ating top trapal pan na ating ang ginawang nursery pan sa ating 2 level
levels trapalpan. Sa edad na 5 linggo, dapat ang mga craylings ay nasa 1 inch na rin ang mga laki. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng crayfish ay lumaki sa dapat na 1 inch na sukat sa unang 1 buwan. Karamihan sa mga craylings ay nasa 3-4 inch to 1 inch lang ang laki. Siyempre, meron din mga shooters, pero mas marami ang mga craylings na nasa 3/4 to 1 inch ang laki. Na-discuss na rin naman natin sa ibang video kung bakit nga ang mga craylings hindi sabay-sabay lumalaki at meron mas mabagal lumaki. Ngayon ay ito na yung mistake number 1. Overcrowding ng ating malalaki ng mga craylings. Mistake ito sa nursery pond management. Sa bandang huli ko na-realize na mas malamang na sa mga mahigit 1,000 ng craylings ang laman ng nursery pond na lumaki na nga ng nasa 5 to 10 times sa original crayling size na 3mm lamang at lumaki na nga ng nasa 20 to 25mm na sila. Siguradong overcrowded na talaga sila sa ating trapalpan na meron lamang sukat na 1 meter by 2.5 meters. Kitang-kita ito ang kanilang paglaki pag-abot pa lamang sa 3 hanggang 5 linggo pa lang nila. Kapansin-pansin na ang mga senyales. Mas maraming mga maliliit na craylings na madalas ay nasa labas lang ng mga inalagay kong hides. Sigurado natataboy sila ng mga mas malalaki at mas dominanteng crayling. Pangalawang palatandaan ay parating nag-aaway ang mga craylings dahil sa pag-aagawan ng teritoryo at pagkain. Makikita rito ang mga maraming craylings ang napuputulan ng mga sipit. Yung iba, 2 sipit pa nga ang nawawala. Siguradong ang pag-aagawan parati ng pagkain ay magresulta ito ng mas lalong mabagal na paglaki ng mga maliliit na craylings. Sa paglagay ko ng lahat ng craylings sa isang nursery pan lang ay isa sa mga major mistake natin. Nung una pa kasi ay pwede ko sanang ikinumbert na nursery pan din yung ibabang trapalpan at inilipat ko na lang sana yung mga malalaki ng breeder na crayfish sa aking mga plastic storage box aquarium o kaya sa aking rep tub. Okay, pumunta na tayo sa sorting, segregation at pagpili at paglipat ng mga 5 linggo ng edad na mga craylings. Una ay ang preparasyon na kinakailangan at dapat gawin sa katulad nating newbie sa pag-aalaga ng crayfish sa urban home setup. Ang tanong siyempre ay meron na ba tayong inihandang dagdag na pan o kaya habitat para sa mga lumalaki ng mga craylings? At ito na yung mistake number 2. Hindi natin napaghandaan ang kinakailangang grow out pan para sa mga lumalaki ng mga crayling. Ito yung mga mistake na dapat pag-isipan kung magpaplanong mag-alaga ng crayfish sa urban home settings. Tandaan po natin na sa urban home settings farming po tayo. Hindi lang po advice na angkop para sa akin. Karamihan po sa mga nagsisimulang mag-alaga ng crayfish sa bahay na umpisa sa storage box aquarium o kaya trapalpan, ang sa akin ay meron ding 2 trapalpan. Kinakailangan talaga magkaroon ng additional na habitat. Pwedeng concrete pan pag may lugar o kakayahan o kaya trapalpan. Pero sa akin ay gumawa na lang ako ng additional 2 levels trapalpan para sa karagdagang pan at grow out pan na rin. Para sa mga lumalaking craylings o kaya para sa mga crayfish na rin. Ang siste ay sa huli ko na rin nagawa nang ma-realize ko na kailangan talaga ng karagdagang grow out pan. Siyempre naman, meron din talaga tayong dahilan kung bakit hindi pa nagpapagawa muna ng karagdagang mga pans na expected naman talagang dadami ang ating mga crayfish. Applicable ito sa mga kagaya ko ring nag-uumpisang mag-alaga ng crayfish sa urban home settings. Ang mga dahilan na ito ay pwedeng walang lugar o kulang sa resources, kasama na dito ang gastos. Meron na tayong video tungkol sa ating additional na 2 levels trapalpan para sa ating mga lumalaki ng mga craylings at dumadaming mga crayfish.
Ngayon, bago tayo maboard, una ay i-discuss na natin kung ano-ano ang mga mali kong nagawa sa pag-sort out, sa pag-segregate at sa paglipat ng ating mga lumaking ng mga Krayling. Nasabi ko na nga na ang karagdagang ginawang 2 levels trapal pan ay maayos na at ready na rin ito. Kaya let's go at huliin at ipunin na natin ang mga Kraylings at nasa 5 weeks old na. Una nating ginawa ay tinanggal ko muna lahat ng mga hides sa top trapal pan na ating ngang ikinumbert na nursery pan. Ito na ang ating mistake number 3. Maling paraan sa paghuli at pagkolekta ng mga Kraylings sa nursery pan. Bago ko kasi tinanggal ang tubig sa nursery pan sa pamagitan lang ng pagsaipon sa tubig. Una ko munang tinanggal lahat ng mga PVC hides na nakalagay, pati na ang mga artificial Carabao grass hides at lahat din ng mga aquatic plants. Kasama na rin ang mga natirang mga ceramic at lava ring biofilter balls, pati ang mga kolontoy ng dried talisay leaves. Saka ko tinanggal ang tubig gamit ang saipon. Kaya lang medyo matagal. Ayun, mahirap pala silang hulihin. Ang mga Kraylings ay maliliksi, nagsisitalonan at nagkukumaripas sa pag-iwas. Siguro naging mas madali sana kung iniwan ko na lang sana ang mga maliliit na PVC hides sa tubig. At dito ko na sila huhulihin sa pamagitan ng dahan-dahan na pag-angat sa mga hides habang ang mga Kraylings ay nasa hides at ilalagay or itataktak sa piece net. Hindi sana masyadong na-stress ang mga Kraylings at sa pamagitan ng ganitong paghuli sa Kraylings, mangilan-ngilan na lang sana ang kinakailangan sa lokin ng piece net. Ito yung mga ayaw or hindi makapasok sa mga hides na Kraylings. Ngayon, nahuli at nakolekta natin ang lahat ng Kraylings at nailagay na sa ating ginawang transfer collection dish. Gumamit ako ng malaking glass na baking dish sa lagayan. At dito na yung ating mistake number 4. Hindi tayo naghanda ng tamang transfer at collection containers. Sa umpisa pa lang ay hindi ko na talaga binalak pang bumili ng kinakailangang at tamang mga lagayan para gagamiting mga lagayan pag magsusorting, magsesegregate at maglilipat. Sa simula pa ay ginagamit ko na lang ang mga glass na baking container. At ito rin ang gamit ko ngayong lagayan sa mga Kraylings. Una, akala ko maganda ito dahil nakikita ang loob at ilalim dahil nga glass ang container na ito. Pangalawa, andyan na sa kusina. Gagamitin na lang. Dapat talaga ay pinaghandaan ko at kompleto na ako ng mga gamit na tamang paglalagyan gaya ng mga palanggana o kaya styro box o kaya kaparehas na lagayan. At sana hindi nangyari ang pinagkasya ko lahat ng mahigit na 1,000 na Krayling sa isang maliit na glass na baking dish. Sa halip, dapat hinati-hati ko ang mga Krayling sa tamang lagayan. At naging mas madali rin sana pati para sa akin at hindi na rin masyadong na-stress sana ang mga Krayling. Okay, na-sort out na at napaghiwa-hiwalay na ayon sa mga sukat ang mga Kraylings. Ginamitan ko na lang ng malaking plastic na kutsara sa pag-scoop para masegregate ang mga Kraylings sa tamang paglalagyan base sa sukat. Ang unang lagayan para sa mga Kraylings ay may sukat na 3/4 inch to 1 inch. Sa pangalawang lagayan para sa mga Kraylings na may mas mababang sukat sa 3/4 inch. Ang pangatlo ay para naman sa mga Kraylings na mas malalaki sa 1 inch. Ito yung mga shooters. Hindi na ako gumamit pa ng pangsukat. Tantyahan na lang sa paghiwa-hiwalay base sa kanilang haba. Siyempre, meron din namang mga errors. May mga crayfish din na napalagay sa maling lagayan. Dahil nga kinakailangan talagang mabilisan ang pag-sort out at pagbilang hanggang maaari para mabawasan ang stress sa mga crayfish. Naging mahirap at tumagal masyado ang trabaho sa pagsusort out at pagsesegregate ng mga Kraylings. At ngayon, natapos na din ang pagsort out at pagsegregate ng mga Kraylings. Ngayon naman, sasabihin ko na kung gaano karami talaga ang mga Kraylings. Kasama na rin dito ang mga statistics.
Umpisaan muna natin ang aking unang estimate kung ilang craylings ang nilatag natin sa nursery pan. Ang mga craylings na nanggaling sa 3 mother crayfish ay nasa 600 to 700 craylings. Base sa estimate ko na nasa mga 200 to 250 craylings bawat isang mother crayfish. Okay, ito na yung mga datos. Ngayon naman ay aking himay-himayin ang mga datos. Ang paglagay ng mga ranges ay para makaber ang mga errors sa pagbibilang. Sa totoo lang naman, mahirap talagang bilangin ang mga buhay na craylings dahil mas priority natin na hindi masaktan ang mga craylings sa pag-sort out at pagbilang. Okay, umpisa na tayo sa original kong estimate na 600 to 700 craylings. Conservative kong estimate lang ito. Base ito sa aking estimate nang makita ko ang mga eggs pa ang mga buried crayfish. Kaya ang original estimate ko nga sa tatlong mother crayfish ay nasa 200 to 250 craylings bawat isang mother crayfish. Sunod ay ang ating count sa ating pag-sort out at pag-segregate. Ang ating total sa pagbilang ay nasa mga 1,010 to 1,115 na craylings lahat-lahat. Kaya ang nangyari ay mas marami pa ang ating count kaysa nauna nating estimate na inilagay natin mga bagong hatch na craylings sa nursery pan. Ang difference sa ating estimate kumpara sa ating final count ay nasa 400 plus craylings din. Okay, punta naman tayo sa segregation kung ilang craylings ang ating final count base ito sa sizes. Ang mga shooters, ito yung mga fast growers, mga craylings na lumaki ng mas mahigit pa sa 1 inch ay nasa 10 hanggang 15 craylings. Ang mga craylings naman na lumaki sa inaasahang laki ay nasa mahigit namang kalahati. Ito yung mga may sukat na 3/4 inch to 1 inch. Ang ating bilang ay nasa 700 to 750 craylings. Ang mga slow grower na mga crayfish naman, medyo marami-rami din ang ating mga slow growers. Ito yung mga craylings na may sukat na mas mababa sa 3/4 inch ay nasa mga 300 to 350 craylings. Ang medyo marami-rami ring bilang ng slow growers na craylings sa aking palagay at obserbasyon ay dahil sa overcrowding at dahil na rin ito sa aking pagkakamali sa nursery management na nauna nang na-discuss. Ang next na ay ang bad news. Pupunta na tayo sa mga casualties. At ito na ang mistake number 5. Overcrowding ng craylings sa lagayan or paggamit ng maliit na lagayan sa paglipat at paglagay pa ng maraming tubig sa lagayan. Ang mistake na ito ay nangyari dahil sa pagkakamali ko ng paraan sa pag-transfer ng mga craylings sa grow out pan. Ito yung mga craylings na nasa sukat na 3/4 inch to 1 inch. Nasa mga 130 hanggang 140 craylings ang namatay dahil sa pagkakamali sa paglipat ng mga craylings. Nakakapanghinayang talaga dahil marami-rami rin ang namatay. Ang masakit pa ay pwede namang maiwasan sana. Ang pagkakamali nga ay nangyari doon sa paglipat na ng mga craylings sa grow out pan na kagagawa lang. Ito yung mga pangyayari na overcrowd ko yung ginamit kong maliit na lagayan sa pag-transfer sa mga 3/4 inch to 1 inch na mga craylings. Gumamit ako ng dalawang maliit na glass baking dish.
Nilagyan ko talaga ng mga 300 Krailings bawat isa sa dalawang maliit na lagayan. Dapat talaga ay hindi ko ginawang lagyan ng mga 300 Krailings sa isang maliit na lagayan. At ang nagpalala pa kasi ay nilagyan ko rin ng tubig ang mga lagayan. Ulitin ko, dapat talaga ay naging handa. Dapat meron talaga akong tamang lagayan ng mga Krailings sa paglipat sa grow-out pan. Kagaya ng mga malalaking planggana o kaya styrobox o kaya kahintulad na mga lagayan sa mga ililipat ng Krailings. Dapat lang talaga inilagay sana ang mga Krailings sa malaking lagayan na may kunting tubig lang. Yung tama lang na mabasa ang mga Krailings para direkta lang silang makahinga sa hangin. Sa fatal mistake, at ito yung mistake number 6, ang acclimation mistake. Ang pagkakamali sa acclimation, ang karaniwang pagkakamali ng nasa marami. Ang acclimation procedure ay dapat alam ito ng lahat. Ito yung isa sa mga basic na ginagawa sa mga nag-aalaga ng crayfish, growers, or farmers man. Ang pag-acclimate na ginagawa pag maglilipat ng crayfish or maging mga Krailings sa mga bagong habitat. Mapapanman ito or mapa-aquarium man. Kung magkaiba ang mga parameter sa tubig, water condition, temperature, at pati quality. Ngayon naman ay ang aking nagawang fatal mistake nang i-acclimate ko na ang mga Krailings papunta sa grow-out pan. May kaugnayan ang pagkakamaling ito sa mistake number 4 at mistake number 5 tungkol sa paggamit ng tamang lagayan sa paglipat at sa pag-overcrowding ng mga crayfish sa lagayan. Sa una ay hindi ko talaga matanto kung anong nangyari at kung bakit bigla na lang napakaraming namatay na Krailings nang i-release ko na sila sa grow-out pan. Sigurado naman na nagawa ko ang tamang paraan sa pag-acclimate ng mga Krailings. Sa umpisa pa lang, ang dalawang mga bagong trapal pans ay nalinisan naman ng maayos. Nababad naman at nahugasan at nabanlawan ng maayos din. Ito ay para matanggal ang masangsang na amoy ng PVC canvas. Inabot nga ng 3 araw ang pagbabad. Ginawa ko rin naman ang cycling process sa mga tubig at filtration system ng tubig sa mga bagong trapal pans. Naglagay pa nga ako ng mga 20% to 25% na dami ng lumang tubig mula sa mga lumang mga trapal pans. Ang paglalagay ng tubig na galing sa lumang trapal pan para pandagdag sa bagong tubig na ilalagay sa mga bagong trapal pans ay para ma-jumpstart ang cycling process dahil meron ng mga beneficial bacteria nga ang gamit ng tubig at mapapabilis na ang pag-introduce nito sa bagong tubig. Ang mga dating DIY filters at mga dating biofilter media pa rin naman ang aking mga ginamit. Ang ginawa ko lang naman ay aking in-upgrade para mas efficient ang mga DIY filter. Nagdagdag lang ako ng biofilter media at gumamit ng mas malaking pump. Ayun, nalaman ko na lang na ang aking pagkakamali ay nasa acclimation procedure nga. Ang pag-adapt sa temperature at dahan-dahang paglagay ng tubig ng grow-out pan sa lagayan ng mga Krailings ay nagawa naman. Ang pagkakamali ko na nakumpirm ko na nga ay ang hindi ko paglagay ng air stone or aeration sa transfer dish or lagayan. Sa mahabang pag-acclimate, nakalimutan kong lagyan ng aerator. Diba ang mga nilagyan ko ng mga 300 Krailings ay ang maliit na lagayan. Ang resulta nga ay talagang crowded sila sa maliit na lagayan. Kitang-kita naman sa lahat ng Krailings at talagang stress na ng time na pakakawalan ko na sila. Kitang-kita na hindi sila maliliksi at ang babagal na talaga kung kumilos. At ayun nga ang hindi ko inasahan ay nangyari na. Napakaraming mga Krailings ang nakatihaya na lang at hindi na talaga gumagalaw at mas
mas malamang mga patay na nga sila. Napatay sila dahil naubusan ng oxygen ang tubig sa lagayan nila. Ang mga krellings ay namatay sa pagkalunod. Yung iba naman ay naka-recover pa pagkatapos ng mahabang sandali, pero hindi pa rin naalis ang aking pag-aalala hanggang kinabukasan nang makita ko ang mga nakaligtas na krellings ay bumalik na sa mga dating kondisyon at galaw. Okay, next sa casualty list, hindi ito mistake at hindi ring maiiwasan. Merong mga namatay na krellings dahil sa pag-molt, sumabay pa sa pag-sort out at pag-segregate kasama sa paglipat. Meron siguro mga 10 na iba't ibang size na krellings ang namatay dahil nga sa maling oras ng kanilang pag-molt. Hindi naman talaga maiiwasan. May mga nakita pa nga ako na kinakain na sila ng kapwa nilang mga krellings. Ang mga crayfish na magmumolt at kakamolt pa lang ay sadyang mahihina at hindi kayang idepensa ang sarili. At ang panghuli sa mga casualty sa list ay may mga krellings na namatay ay dahil sa mishandling. Ang mistake nito ay na-discuss na sa mistake number 3. Namatay nga sila dahil sa aking hindi tamang paraan sa paghuli at pagkolekta. Ang kabuuan ng mga casualties ay umabot ng mga 14% to 15% ng total ng aking nabilang. Siyempre nga dahil bago pa lang tayo sa pag-aalaga ng crayfish sa breeding or farming, at ito rin ang una nating encounter sa crayfish breeding, partikular sa mga crayfish, mangyayari talaga ang pagkakamali. Ang pagkakamali ay pwedeng mabawasan naman sa pagkuha at dagdag impormasyon at tuloy-tuloy na pag-aaral tungkol sa mga crayfish at ang paghingi ng mga advice at tulong sa mga well-experienced na mga crayfish growers at farmers. Ang sabi nga, ang pagkakamali ay nagsisilbing aral. Learn from mistake at learn from experience. At ang final count at tally natin ay meron tayong 865 to 950 krellings na buhay. Mga 650 to 750 krellings na may sukat na 3/4 inch to 1 inch, kasama na ang mga 10 hanggang 15 krellings na mga shooters. Ito yung mga may mahigit 1 inch na ang sukat ay aking nilagay sa grow out pan. At kinakailangan ko uling gagawa ng another sorting at segregation pagkatapos ng 2 linggo. At ang mga natirang mga maliliit na krellings, ito yung mga may sukat na mas mababa sa 3/4 inch ay temporary ko munang inilagay sa rep tab at ibabalik ko rin sila sa top pan ng lumang 2 levels trapal pan pagkatapos ng paglinis at pag-maintenance. Okay na, umabot na tayo sa katapusan ng ating video number 17. Ngayon naman po ay hingin ko po ang inyong support. Please subscribe, like and share kung nagustuhan po ninyo ang aking mga videos. Salamat!